Mandatory ROTC daw ang dahilan kaya kailangan ng confidential funds si VP Sara Duterte ayon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buwelta naman ng Kabataan Party List, hindi pwedeng gamitin ang confidential funds para sa ROTC. Nasa frontline na balitang yan, Elaine Fulgencio. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang dumepensa sa kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, kaugnay sa issue ng confidential funds. Sa panayam ng SMNI News sa dating Pangulo, kinausap daw niya si Inday Sara kung saan niya gagamitin ng kontrobersyal na pondo. Binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Gagamitin daw ang Confi funds ni VP Sara para sa PMT o Preparatory Military Training at pagbabalik ng mandatory ROTC o Reserve Officers Training Corps. Pwede raw mag-field trip sa kampo ng militar ang mga bata at pahawakin sila ng tangking panggera. Pinayuhan din ng dating Pangulong kanyang anak na diretsuhin na ang mga kumukontrang mambabata sa Kongreso, partikular na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Congress. Wala pang bagong tugon dyan si Castro, pero ang kaalyado niyang si Kabataan Party List Representative Raul Manuel pumuelta. Ang killer mindset ng dating Pangulo na hanggang ngayon kahit ang mga incumbent na members ng Kongreso na ginagawa lamang namin ang aming trabaho, pagbabantaan pang aming buhay. Hindi rin sang-ayon si Manuel sa paggamit ng pondo para buhayin ang mandatory ROTC. Ang dami talagang mali sa ganong justification para sa confidential funds kasi hindi naman para sa ganon ang gamit ng confidential funds. Maging si House Speaker Martin Romualdez, binira ni dating Pangulong Duterte. Dapat din daw i-audit ang Kamara lalo't bumubuelo raw si Romualdez para tumakbong Pangulo ng Pilipinas. Sagot naman ng House Secretary General, pasado sa Commission on Audit ang Kamara. Lagi raw silang bukas sa audit dahil walang confidential at intelligence funds ang House of Representatives. Git pa ng Kamara, kaisa ni dating Pangulong Duterte ang liderato ni Speaker Romualdez kaugnay sa pagiging transparent at auditable ng mga ginagastos ng gobyerno. Wala pang bagong tugon ang kampo ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.